So, ikakabit na yan para bago mag-March, na-aircon na yung ano ho. So, ito rito, yung gilid, lalagyan natin ng ano yan, kisame. So, kailangan natin, sabi ni Brother Harvey, kailangan daw ng Hardiplex na shampoo. Okay, shampoo. Ngayon, gawin natin 15 kasi pati pala yan, 1, 2, 3, 4. Tiningnan ko kasi bukas yan, lang naman naka-aircon ka, tapos bukas yung mga yan. O, di ba? So, i-hardiplex na lang natin yan. Gawin na lang natin na yung parang soundproofing. O, di ba? Soundproofing. Kasi ngayon, okay pa siya dahil pag nagsalita ka, lumalabas yung boses natin, papunta doon, papunta labas, ano ho. Pero pag naka-aircon na yan, magbabounce yung ano. Kaya dito, hardiplex, so lagyan natin ng foam, tapos lagyan ng tela, ano ho. Yan. Para meron siyang absorbent. Okay ba yon? Yan. Tapos, kaya magkailangan natin ng 15 hardiplex. 550 yung isa. 550. Oh. Bigay nyo kay Harvey. Sana ba si Harvey? Sa likod. Okay? 15 kailangan natin. Sige. Sinong magbigay? Taas kamay para may sulat. Sulat mo muna, Princess. Kamer na daw. Nakaganon siya. Ibig sabihin nun, 5. Nakaganon din, 5. Dalawa lang pala. Talaga si Pas. Nakaganon kasi Brother Ramil eh. Kaya akala ko 5. Kaya si Brother Rocky nakaganon eh. Okay. Si kapatid na Marilyn daw, 1. Okay. Sige, sino ba? Taas kamay. 3 na. 12 na lang. Sige. Okay, Hannah Joy daw. Gumanon si Hannah Joy, Gumanon. Tapos ganon. 4 yun. Kasi ganon at saka ganon eh. Ay. 2. Ha? Ibigay kay Harvey. 550. Pwede na siguro 500 para wala nang butal. Pero kung 550 naman, okay naman. Wala problema. Di ba? Generous, 2. Hindi, 550 na lang. Okay lang, 550. Kasi 550 yun eh. Yan. Generous. Sige. Sino pa? Para magawa na yung ano dito at saka makover na. Kasi meron ko na eh. Ilan na yan lahat? 7. Sige, tanggapin mo tapos bigyan mo kay Harvey. 7. Meron pang 8. 8 pa. Kay Princess daw, 3. Ganun pala. Akala ko ganun eh. Baliktad eh. 2. Di 9 na. 6 na lang. 6 na lang. Meron pa ba? Meron pa? May na, bubulungan pa si Brother Terso kung kung 5, Brother Joaquin? Brother Joaquin daw, 1. Yun. Yan, Edgar pa pala. Ilan sa'yo, Edgar? 2? 2 kay Edgar. 2. Ilan na? Joaquin 1, Edgar 2. Ilan na? Ilan na yan? 12. 3 na lang. Pwede naman kalahati. Kalahati sa mga di ba? Hindi able, di kalahati. Sino pa? 2 kay Mia, 2. Ilan na? 14. Yung 14, okay na yun. Sagot na yan ni Sagot na yan ni Pastor. Hindi, sagot na ni Mrs. yung 1. Okay. 14, Okay na ba mga kapatid? So, tapos na yun, Kung kaya nyo yan, kaya nyo ibigay within the week para magsimula na sila kaya ba within the week? O wala pang pera? Ano ang pitsa ngayon? Pitsa de Peligro. Yun. Pitsa de Peligro pala ngayon, di ba? Okay, sige. Tapos mga kapatid, yung contribution natin sa linggo na pala yon, yung ating LCM, sa linggo na pala yan.
So, magbigay kayo kay Annalyn, mga married ladies. Yung mga young people, kanino? Kay sa iyo ba? Kay Princess, young people. Yung mga married men, doon kay Brother Harvey, ibigay. Ano ho? Sige po yan. So, ang goal po natin, nasaan ba si Jan? Nawawala to si Jan na. Oh, sa kusina. Ano, tawag doon? You can invite. At saka, ano, ang goal natin is 100, ano ho? Magsimula tayo ng 3 o'clock. Ang problema, ganito. Sabado, linggo ng umaga, linggo ng hapon, speaker ako ng, ano, ng church anniversary sa Bulacan. Ang mangyari niyan, hahabol ako. Sinabihan ko si Dr. Lee na siya ang magsalita sa hapon. Yung ano natin, yung sa ano natin. Mamayang hapon, ang speaker natin ay si Pastor Joey. Okay? Sa linggo, umaga, ang preacher ninyo, ang preacher natin ay si Pastor Renato. So, Pastor Renato. Sa hapon, si Brother Ramel, tama? So, si Brother Ramil sa Sunday School, sa hapon, siya din ang ano. Sa babae, Sunday School sa ano, sa married ladies. Sinong teacher sa married ladies sa Sunday? Sunday. Tapos si Sarah kanina eh. Si Camerna. Camerna, okay ka ba? Sunday School teacher. Hindi pa? Dali-dali lang ng lesson. May lesson na. Ibibigay naman yung lesson eh. May lesson yan. 16. Okay, wag muna. Nakasimangot na si ano, si Camerna. Okay. Busy pa. Ha? Sa Sunday? Si ano pala, si Alice sa Sunday. Okay, yan si Alice. Si Brother Ramil din sa mga ano, sa young people, sino magano sa ano, sa Sunday? Ha? Si Raymond. Okay, Raymond. Okay. Yon, okay? So, maliwanag na. Yan. Kasama yung sprayer yung aking pangalawang anak, ano ho? Puro pantal na eh. Mababa na yung platelet niya. Kanina, bago ako umalis, ginising ko. Johnny, okay pa ba? Kaya pa? Kaya pa. Sige, pagkatapos sumaprit, saka dalhin sa hospital ulit. Kinuna ng dugo kahapon, tapos balik namin umiya sa hospital. Okay? Puso yata dinggi ngayon eh. Kaya ganun. Buksan natin mga Biblia, mga kapatid, sa Ezra chapter 6. Ezra chapter 6. Pag nakita na ay maaari tayong tumayo at tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Ezra chapter 6, verse number 16 hanggang verse number 22. We are going to read the Word of God responsibly. Ezra chapter 6, verse 16 hanggang 22. And the children of Israel, the priests, and the Levites, and the rest of the children of captivity, kept the dedication of this house of God with joy. And they set the priests in their divisions, and the Levites and their courses, for the service of God, which is at Jerusalem, as it is written in the book of Moses. For the priests and the Levites were purified together. All of them were pure and killed the Passover for all the children of Israel captivity, and for their brethren the priests, and for themselves.
Lahat tayo sa verse 22, and keep the peace of unleavened bread 7 days with joy, for the Lord had made them joyful, and turned the heart of the king of Assyria unto them, to strengthen their hands in the work of the house of God, of the God of Israel. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words this morning. Encourage us, dear Father, na huwag kaming alis sa dakong ito, na hindi po namin taglay ang mga pagpapalang spiritual. Lahat na ito aking dadalangin. Pinapasalamatan sa matamis sa pala ni Kristo, Jesus, aming Diyos na baligtas. Amen. Okay. Ang mensahe ngayon is joy in midst of adversities. Okay? Kasiyahan sa gitna ng mga, ano ba yung adversities? Kahirapan. Pwede bang maging masayang tao na mahirap? Pwede, di ba? Sabi nga nila, ang Pilipino, kako sa buong mundo, ay, ang tawag nito ay masiyahin. Sabi nila, masiyahin ang mga Pilipino. Kaya bawal dito nakasimangot. Kasi yun ang sabi ng ano eh. Bakit, di ba? Pagka tinignan mo, ang Negros ang tinagurian na City of Smile. Ba okay, no? Negros is City of Smile. Meron bang City of ano dito, yung nakasimangot sa Pilipinas? Ang Marikina, tinawag yan na ano eh, the City of Good Conduct. Bay okay, no? Ang Olongapo, tinawag yan na Cleanest City and Disciplined City. Kainta kaya? Ewan ko ba? Akala ng maraming Pilipino, ako ngayon nahihiya sa ibang mga ano eh, lahi eh. Di ba ako pumunta doon sa may sa may Leyte, ano ho. Nabanggit ko sa inyo na sumakay ko doon sa bangka, tumalon yung ano eh, yung foreigner. Akala namin may kukunin siya, maliwanag naman yung ano. Akala ko kung anong kukunin niya doon sa dagat. Alam niyo yung kinuha niya sa dagat? Yung candy wrapper na snowbear. Hiyang-hiya ko eh. Isipin mo, tumalon siya doon. Nag-expect ako na may kukunin doon na kwintas man lang o kaya sing-sing na nahulog, something that is valuable. Ang kinuha, candy wrapper. So bilang Pilipino, ako po'y hiyang-hiya sa sarili ko. Na mayroong tao, gusto niya, malinis yung ating karagatan. Isipin niyo yan. Tapos tayo nagtatapon. Kita mo, yung iba marunong magsigarilyo. Tapos kung saan ipipitik. Di ba? Yan dapat, pagkano, ayusin naman. Kaya minsan tama yung si Duterte. Kainin mo. Lunukin mo. Okay rin yun Kaya mas okay na lang siguro yung yung tawag doon. Yung binibili nila na ang tawag yan, beef, pwede na siguro yan kasi wala nang di ba? Tapos dapat lagyan nyo ng maraming chemical na pampasira ng baga. Kasi, di ba sabi nila sunog baga? Yung masunog talaga. Yun. Kaya dito sa NCR, marami pong sakit ang tao na asthma. Bakit? Pollution. Dagdag pa yan. Okay? So dito mga kapatid, joy in midst of adversity. Ang tanong ko po sa inyo, saan ba nanggagaling ang inyong kasiyahan? Ang salitang joy, the emotion evoked by well-being, success or good fortune. Ito po yan, Kaya ka masaya kasi nga meron kang good fortune. Di ba? You are successful. Nagiging magtagumpay ka, kaya ka masaya. Another one, joy is the state of happiness. Another one, joy is the source of delight. Yan, naging masaya ka. So, mayroong mga dahilan, bakit ba ang tao masaya? Reason for joy for some people. Kayo nga, kung kayo tanungin ko, bakit kayo masaya? Anong meron? Okay yan, buhay ka pa, no? Pangalawa, dahil may pera ka. Kaya ang mukha nyo ngayon malungkot, walang pera. Yan po yan. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag kayo magpahalata. Pag walang pera, umasta kayo na meron. Mindset yan eh.
Di ba? Mindset yan. Eh, di ba? Yung gusgusin pagkatapos hihingi sa'yo ng pera, hindi po yan. Ang dami nang gumawa niya na gimmick eh. Kita mo yung nakaniktay, di ba? Yung nagbablog na Amerikano, di ba? Amerikano, foreigner yun. Nakaniktay siya. May quote pa nakaganon dito. Pumunta sana sa BGC. Excuse me? Can you lend me money? I forgot my wallet. I don't have to pay, I need to pay my taxi. Pambihira, dukot yung tao eh. Bigay na 500 eh. Sabi ko, ayos ah. Pero lapitan mo, gusgusin. Pahingi po ng pamasahe. Kahit 13 pesos, walang mabibigay sa iyo eh. Di ba? Gusgusin ka eh. Kita mo dati dyan sa may tropical. Meron dyan. Babae. Naka-lipstick eh. Tapos lapit sa iyo, sir, pwede po bang panghingi ng very confident eh, sir, may lalapit na busan ako sa iyo, yung anak ko kasi may kailangan eh, sa pag-aaral niya. Magaling, English speaking. Pwede bang makahingi ng kunting tulong? Dibigay naman ako, 20. Noon pa yun eh, siguro mga 8 years ago, bigay ako. Pagpunta ko ulit, nandoon naman. Sabi ko, Miss, ma'am, sabi ko, ilang taon na ba yung anak mo? Sabi niya, ano pa lang po yun? 2 years old pa lang. Sabi mo, naging ka na ba anak? Siyempre po, nag-iipon po ako. Grabe pala, napaka-advance pala noon eh. Di ba? Ano pa? Reason for joy. Not only money, sa ibang tao, promotion. Yung iba, masaya pag sila po ay nagsusugal. May mga taong gano'n, di ba? Masaya sila doon sa wala, sa meron. Masaya sila doon. Masaya silang pupunta doon sa Okada. Nung kami pamilya, pumunta kami doon. Ka-announce lang ni Duterte na yung kanyang secretary, di ba, nahuli doon. Napagaya ko sa mga anak ko na nagaganon-ganon din. Sabi ko, ano pala to? Baka makita ko dito, isang pastor nagsusugal. Naku po, delikado tayo dyan. Delikado. Ano pa? Vices. Yun. Okay? Kaya mahirap pag may, bisyo. Others view God as killjoy. Sabihin ng iba, yung Diyos, killjoy naman yan. Wala tayong kasiyahan dyan. Yung simba, walang kasiyahan dyan. Yung mga tao dyan, nag-i-amen lang, nag-praise the Lord, kakanta ng mga kanta dyan. Di ba? Tapos, sinisirmunan pa ng pastor. Yun po yan. Kasi ito mga baded, ang katwiran nila, that God is killjoy, who doesn't want, because God who doesn't want all having good time in life. So yun po yung kanilang reason. Sometimes in history, the Pilgrims, so tayo, pangalan natin Pilgrims, and the Puritans are accused of being against joy and pleasure. Ngayon, if you are a Christian, a child of God, you are tagged. Itatag ka nila as killjoy. Bakit? Because you are not joining bad company. Diba? Okay kayo sa mga call center. Meron kayong tawag doon, team building. Ano yun? Unwind. Nung araw, yung unwind, akala ko, magpapahangin ka lang eh. Yung pala, may mga buti pala yan dyan sa BGC. Sabi ko, ayos sa mga unwind. Mga buti naman yung unwind. Sabi ko, hindi pala unwind, unwind. Bihira. Grabe itong mga taong ito. Pinaganda lang, team building. Team building. Diyan nasisira yung ibang mag-asawa eh. Team building na yan. Kaya ito po yan, mga budad, ha? Natatag ka as a Christian na natatag ka as killjoy. Because you are not joining bad company, you are not joining gambling, you don't have any vices. Ang kain lang natin dito, ang tanging lang natin dito, bisyo, yun, nagmi-milk tea kayo.
Bisyo nyo yan. Di ba? Pagkatapos, sermonan pa kayo ng pastor na hindi healthy sa inyo. Pambihira. Oh, yung isbi ninyo. Oh. Oh, di ba? Kaya nga, si Charles, nasabihan ko, anak, nag-empty ka na. Nag-isbi ka pa. Pagdating sa bahay, magkakapi ka pa ng iyo. Ano ba yan? Oh. Kaya nagagalit yung nanay niya eh. Yung batang yon, bakit? Hindi na pala bata yun. O, hindi naman nakapagsimba. Tulog pa yun eh. Tulog pa ba, Mami? Ginising mo na? Hindi pala. Nagbantay pala kay Johnny. May pasyente pala kami sa bahay eh. Sinagsimba si Mrs. eh. May masama din yung pakiramdam ni Joshua. Nahawa na. Kaya ginamot ko na rin kagabi. Ito mga kapatid So dito si Ezra, in-explain ni Ezra yung joy in midst of adversities. Bakit mga kapatid in midst of adversities? Ito po yon ang dahilan. Sila po ay nasako po sila. Tingnan nyo ang Pilipinas, nasako po ito ng Espanyol. Tama, di ba? Ilang years ba nasako ang Pilipinas? Yun. Tayo, wala na tayong alam doon sa history. Ang alam lang natin, 19th century. Bakit? Doon si Andres Bonifacio, si Mabini, nandoon. Si Gregorio del Pilar, si Jose Rizal, nandyan. 18th century, may alam ba kayong personalidad? Wala eh. 17th century, wala. 16th century, wala din. 15th century, may alam kayo doon? Wala. Pag tinanong ko nga lang kayo sino ang lolo ng lolo nyo? Wala na eh. Kahit nga lolo ninyo, hindi nyo na alam eh. Di ba? Kaya si Pader, hindi ko na tinanong kung sino ang lolo niya eh. Kasi ang alam ko lang, yung tatay niya. Di ba? Alam yung lolo. Yun po yan mga kapatid. Minsan pala, tanongin ko sa Pader, sino nga pala ang tatay ng tatay mo, Pader? Hindi ko tinanong yun sa kanya eh. Matanong nga minsan. Kaya dito mga kapatid, si Ezra, in-explain niya to the people about the reason of joy, even though sila po ay sinakop sila. Ibig sabihin nito, mula sa Israel mga kapatid, sa Jerusalem, sila po ay napunta doon sa Babylonian Empire. Ito po yan. Okay? Verse 1, chapter 1 ng Ezra, ito po yan. Chapter 1, Ezra. Ezra chapter 1, verse 1. Now in the first year of Cyrus king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, that he made a proclamation throughout his kingdom, and put it also in writing, saying, Thus saith Cyrus king of Persia, the Lord of Persia. Ano po yan Yung Iran ngayon. Kasi nasakop yung Israel ng Iran. Paano ba nasakop? Ganito po yan. Di ba galing sila sa Egypt. Di ba? Egypt. For 400 years, almost 400 years. Parang mga Pilipino din to nasakop ng Espanyol Pagkatapos noon, lumabas po sila. 2 milyon silang lumabas. Pagkatapos noon, nagtayo sila ng kaharian. Yun yung Kingdom of Israel sa pangunguna ni Saul hanggang kay David, kay King Solomon. Yun yung mga prominenteng hari. Pagkatapos noon, nagtayo sila ng templo. Kaso lang, dahil hindi sila sumunod sa Diyos, sinakop sila ni King Nebuchadnezzar. Okay? Hanggat dinala sila sa Babylonia, nung madala sila sa Babylonia, mga kapatid, doon na po sila. Alam nyo ba, dinala sila doon, 10,000. Sa kinatagal-tagalan nila doon, umabot sila ng 42,000. Nanganak sila doon Di ba? From 10,000 to 42,000. Bumalik sila. Yung mga nandoon sa bondage, bumalik po sila. Kaya sabi po dito, gumawa ngayon. So from Nebuchadnezzar, pumalit yung isang Babylonian king, dumating itong si Cyprus, pangatlo. Itong si Cyprus, siyempre may alam siya na yung lugar na yon ay sa Diyos po yan, sinira. Para mga nito tayo, di ba?
Sa bagay dito, ang presidente natin 6 years lang. Pero at least kayo, karamihan sa inyo, alam nyo kung sino si Pader, alam niya yung Marcos Sr., di ba? O, alam mo kung sino si Fidel Ramos. Meron ba na hindi nakakaalam dito kay Fidel Ramos? O, lahat nakakaalam. Sipin nyo yan. So dito mga kapatid, ang nangyari dyan, ito po yan, no? So yung verse 1 hanggang verse number 5, pinapabalik sila ngayon doon sa Jerusalem. Okay, pinapabalik sila sa Jerusalem. Ang sabi dyan sa verse number, verse number 5, then rose up the chief of the fathers of Judah and Benjamin, the priests and the Levites with them, whose spirit God had raised to go up to build the house of the Lord which is in Jerusalem. Kasi nga mga kapatid, nung si Nebuchadnezzar, siya po ay sinakop niya yung templo, lahat po ng ginto dala. Dala. Gaano ba kayaman yung Temple of Solomon? Napakayaman noon. Yung tawag doon, yung mga gamit doon ay mga ginto. Sipin mo yan, ginto. Lahat ng gamit ginto. Yung flooring ginto. Pambihira, no? Yung mga poste, ginto. Yung gamit doon sa mga utensils, ginto. Yung apakan, ginto. Yung brazen altar, iba yun, brazen altar yun. Yung tawag doon, lahat na nandito sa puro ginto. Hindi ko lang alam kung ang high priest noon, yung postiso niya, ginto. Wala pa ng postiso noon. O, di ba? Ginto lahat. Yung inuman na, yung mga baso ni Solomon nung araw, ginto. Buti na lang, wala pang OFW doon na Pilipino. Ha? Ayun. Bakit? Yung iba kasi nating kababayan, parang parang anak ni Lopin eh. Oh. Kasi sabi nila, malalaman mo lang yung lugar, di ba, nagbabiyahe. Yung turista, babiyahe. Nilabas sa yung kanyang kamay eh. Puro yelo. Ay, nasa Alaska tayo. Wow. Yelo eh. O, di ba? After, another day, nilabas niya, mabuhangin. Nasa Middle East tayo. Okay, Middle East, ayos yun na. Nilabas ulit, ay, hamog-hamog. Tinikman, maalat. Ay, nasa ocean na tayo. Pacific Ocean. Nilabas ulit, nawala yung relo. Ay, dumaan tayo sa Pilipinas. Saglit lang nawala. Dumaan sa Pilipinas, Kaya mahirap eh. Kaya ito mga kapatid, yung reason bakit maging unang dahilan, the providential care of God. Kahit nandoon sila sa kanilang kalaban, sila po ay iniingatan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kahit nandoon kayo sa trabaho ninyo, na hindi kayo doon sa trabaho ninyo, iingatan ka ng Diyos. Minsan sa eskwelahan mo, ikaw lang mag-isa, iingatan ka ng Diyos yan. Kasi nga po, nilagay ka ng Diyos dyan for a reason. Sabi ng Panginoon, you are the light of this world. You are the salt of this world. Ibig sabihin, ikaw ay nilagay ng Diyos yan alone to influence. Kaya yun, ginawa ng Diyos, yung mga hintil na mga walang Diyos. Ika nga, mga kapatid, dinala yung 10,000 ka mga tao doon, dala-dala doon sa Babylonia. Pero sila po ay nanatili sila, nananambahan sa Diyos. Yung hari, nakakarating doon sa hari, isipin mo, ito mga alipin natin to, kahit anong turo natin na sumbahin yung ating Diyos, ayaw talaga eh. Anong meron dyan? O di, tinawag na yung mga leader, ano bang meron? Kasi nga po, sinira niyo po yung aming simbahan doon eh. O, kita mo yan? Doon po yung house of God. Alam niyo, yung hari natinag eh. Si Cyprus natinag eh. Yan ginawa niya, pinabalik niya yung mga tao eh, para magtayo ng bahay-sambahan, itatayo yung templo. Ngayon mga kapatid, nung sila po ay nasa
Babalik na sila. Tingnan nyo ha. Yung providence ba ng Panginoon? How the Lord provides our needs. Tayo. Sasabihin nyo, Pastor, wala akong ano ngayon, blessing. Alam nyo, lahat tayo may blessing. Yung pagising mo lang sa araw na ito, blessing na yan. Amen, mga kapatid? Oh. Blessing yan. Ngayon, may kanya-kanya tayo kasi tawag doon. Ang tao kasi, tingnan nyo ha, yung bang stages in life. Nung araw, sasabihin ng tao, ang hirap naman kasi ang sasakyan lang natin ay kalabaw. Di ba? Pag sumakay nung ako'y nag-aral nung araw, ang layo po ng eskwelahan ko. Nilalakad ko po yan. Nakuha niyo ba yun? From Purok 3 to Sangkugihon. My goodness. Nakakarating po ako doon. Alas 9 lagi akong late. Nilalakad ko yan. Bago ka mag-aral, nagluluto pa ako ng pagkain ko. Kahoy, nung araw. Gusto mo mag-aral? Ngayon, magkwento ko sa mga anak ko yan, panahon niyo yun Oo nga, no? Panahon niyo yun. Wala tayong magawa Di ba? Ano gagawin mo? Panahon natin, iba na yung panahon nila Pag sinabi ko, Joshua, pag natin, alam mo, kami po, masaya na pag nakakasakay kami ng kalabaw. Kayo, mapalad kayo, naka-4 wheels kayo. Huwag mo na kwentuhan ng ganyan, panahon nyo yan Oo nga naman, hindi mo na pwedeng i-giit yung kapanahunan mo sa panahon nila. Nakuha niyo mga kapatid? Ang sabihin, magkwinintuhan ko, nung araw, para makainom kami ng kape, abay, mamitas muna kami ng bunga. Isasangag muna namin yung mga 45 to 1 hour. Saka yan tatahipan. Didik-dikin mo yan doon sa lusong. Bayong, di ba? Pag napino na, ilagay mo sa lamisa, pipinuhin mo pa. Saka mo ngayon 2 oras muna, pero masarap ang kape noon, Brother Ramil. Bakit? May kahalong pawis Secret ingredients. Pagka ininom mo, at saka iba pala yung ikaw gumawa ng sarili mong produkto. Binahirapan mo ko 2 oras at tapos inumin lang kita ng ilang minuto Ayun iba naman ang lalo na yung tawag doon. Kakao, tabliya, pag ginawa namin yon, pag niluto mo na yan, may tabliya ka na, lalagyan ng kunting Royal True Orange nung araw, babaakan ng itlog, lalagyan ng kunting tuba, ay grabe. Yun yung mga sa probinsya nung araw di ba? Ngayon, iba na kasi ang mga tao pag uminom Bibili lang dyan ng San Mig Light, okay na. So yun. So ito mga kapatid, during the time of Solomon, they built the temple at their own expense. Nakumpleto ito noong 959 BC. Pagkatapos yan, yung Kingdom of Israel namayag pagbuyan. Pero after 400 years, nakalimot sila sa Diyos. Kaya noong time na 522 o 587, sinakop sila ni Nebuchadnezzar. Dala sila doon. Okay? 587, after 50 years, naging hari si Darius. Pinabalik ngayon yung mga Israelita. Sipin mo yan. Kaya ang kapangyarihan mga kapatid, sa bansa natin, kita mo, di ba? Magulo yung atin Itong Pilipinas, magulo. Kaya sabi sa akin, Pastor, sino ba yung ibubuto mo? Ay, ibubuto ko yung mas magulo. Bakit? Magulo na kasi. Ibubuto natin mas magulo. Di ba, Pastor, dapat ibuto natin yung matitino? Wag. Hadlang sila sa kaguluhan Lalong hindi darating ang Panginoon, di ba? Hadlang Kaya wag natin ibuto yung matitino. Ibuto na yung mga luko-luko.
Sabi sa akin, sabi sa akin, pastor ka ba talaga? sabi ko, sabi ko, nung ako yung unang bumuto, alam mo, sabi ng pastor ko, sabi ko, pastor, meron ba tayo bubuto dyan? Brad, piliin mo yung less evil. Yun yung less evil. Kasi puro pa evil ko. Di ba? Mahirap yan. Okay. Alam niyo mga di ba? Ulitin ko ha, yung providential care ng Panginoon. So, nandun sila sa Jerusalem, gumawa sila ng templo at their own expense. Pero nung hindi na sila naglingkod sa Diyos, nakalimutan na nila ang Diyos, dala-dala nila yung mga gamit ng templo doon sa sa Babylonia. Pero after how many years, may hari na ni-raise up ang Panginoon dahil sa testimony ng mga bihag. Alam niyo mga kapatid, yung mga bihag, mga alipin yan. Alam niyo ba kung ano ang mga tao na dinala? Saan ba yun nakasulat? Ayun, 2 Kings, para makita nyo anong klaseng tao ito. 2 Kings, chapter 24. Excuse lang po. Chapter 24, verse number 10 to 11. At that time, the servants of Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up against Jerusalem, and the city was besieged. And Nebuchadnezzar, king of Babylon, came against the city, and his servants did besiege it. So, kinuha nila. Verse 13, and he carried out thence all treasures of the house of the Lord. All. Lahat po mga brethren. And the treasures of the king's house, and cut in pieces the vessels of gold which Solomon of Israel made in the temple of the Lord, as the Lord had said. And carried away all Jerusalem, and the princes, and the mighty men of the Lord, and even 10,000 captives, and the craftsman, and the smith. Yung mga edukadong tao, yung mga galing na tao, yung po yung sinakop. Alam nyo kung ano yung iniwan doon sa Jerusalem? Nakalagay dyan, none remained save the poorest sort of people in the land. Yung pinakamahirap, yun yung iniwan. Sipin nyo. Pero si Pol Pot, mga kapatid, nung pinatay niya yung mga Cambodian, alam nyo yung pinatay niya? Pag may ID ka at nakapag-aral ka, patay ka. Patay lahat ng mga teacher, patay lahat ng mga doktor. Alam nyo yung tinanong ko yung matandang Cambodian, sabi niya, we don't expect Pol Pot will do it. Why? He's a very silent man. He is very, silent, but he's very friendly and very humble. Sipin mo yan, very humble. Pero patay yung mga tao eh. Yung pala, yung kanya palang ginagawa, meron na siyang gagawin. Di ba? Kaya kayo mga, pag mag-ingat din kayo ha. Yung kabutihan ng tao, baka, yan kita nyo ngayon. Kahapon na basa ko yung rider, may nakalagay doon tupad. Sunod na rider, nabasa ko akap. Kita mo itong mga tao. Kaya gusto ko sana ng Facebook, magsabi sa mga Pilipino. Please lang mga Pilipino, wag na kayong tumanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Wag kayong tumanggap sa Porpis. Wag kayong tumanggap sa tupad. Wag kayong tumanggap. Kasi po yan, hindi ho pira ng politiko yan. Pira ng mga tao na nagtatrabaho. Di ba? Pagkatapos ibibigay mo doon sa mga tao na hindi nagtatrabaho. Di ba?
Ginagawa lang nila yan. Pero actually yan, meron akong term dyan eh. They are buying you in a form of charity. Diba? Binili ka na nila. Kaya tama yung presidente ng Amerika eh. Huwag mong isipin kung ano ang makuha mo sa gobyerno. Isipin mo kung anong maibigay mo sa gobyerno. Kaya kayo, huwag kayong mag-asawa na hindi nyo pa kayang magpa-hospital. Marami na dyan. Kaya sabi nga niya, Mayor Gatchalian yung araw, walang hiya. Ngayon na mga anak yung misis mo, lalapit-lapit ka sa akin. Samantalang nung nasa ginawa nyo yan, hindi ko alam eh. Ngayon eh, mga problema na kayo, problemahin nyo ako rito. Nakuha nyo ba yun? Kaya kung wala kayong pampa-hospital, huwag nyo anuhin. Di ba? Mag-ipon kayo. Yung nangyari, wala nang mapapakain. Gawa pa ng anak. Anong 15? Diyan sa Tamay-Taytay, yung sa Purpose nagturo ako, 25 ang anak. Akala ko hindi totoo. 25. Yung panganay na anak, alam niyo ba kung ilang anak? 14. Yung pangalawang anak, 12. Yung pangatlong anak, grabe ka. Sabi sa akin, Pastor, punta kami sa church niyo, pwede ba padala ka ng 6 na jeep? Huwag na po. Sipin mo, 6 na jeep, kasi may mga apo pa siya. Sipin mo, 120 sila lahat, isang tatay lang yun, tsaka isang nanay. Grabe. Yung pala yung documentary ni Karen Abila. Sabi ko, may totoo palang pangyayari. Akala ko, yung documentary, hindi mangyayari sa buhay ko. Yung pala, nung nagturo na ako dyan, sa Taytay, nung magtanong ako, sino po dito ang may pinakamaraming anak? Nagtawanan yung mga nanay. 60 sila lahat, nagtawanan. Sabi ko, anong meron? Bakit? Ano ka ba? 1 dosina ka ba? Hindi po. 2 dosina? Hindi po, sobra. Kasi 25 eh. Yung pambihira, totoo pala to. Kaya pagka hindi kaya, kita nyo mga kapatid, mga kapatid ang China, one child policy. Gusto ng China ng gera. Bakit? Para mabawasan ang population nila. Yun ang gusto nila eh, magkaroon ng gera. Yun talaga yun. Kaya gusto nila, naghahamon sila in order to reduce their population. At ang Third World War, 1/3 ng tao sa buong mundo patay. Yung Third World War. 1/3. Nasa Bible yan eh. So ito ngayon mga kapatid. Nung nasakop na sila, babalik na sila, ipapatayo yung templo. Tingnan nyo pag kayo po ay manatili na maglingkod sa Diyos, ang gagamitin ng Diyos yung kaaway mismo. Ang ginawa dito yung hari, sabi ng hari, bumalik kayo at ipapagawa ko yung templo ninyo. Alam niyo mga kapatid, kahit sila po'y mga alipin doon, sila po'y bumalik sa kanilang lugar na mayaman. Ganon katindi mga kapatid. Kaya ibig sabihin, kahit kayo po'y naghihirap, papayamanin po tayo ng Diyos pag tayo po ay manatiling maglingkod sa Kanya. Isipin mo, sila ay mga alipin lang doon sa Medo-Persian Empire, and yet God had blessed them because they serve God. Di ba? Kaya nung sila po'y umuwi ng mga kapatid, tingnan nyo chapter 2 ng Isra. Isra, doon tayo matapos, Isra. Chapter 2. Yun. Verse number Ito po yung tinatawag na yung chapter 2 ng Isra, ito po yung roster ng mga bumalik, bumalik. Meron dyan yung mga pangalan nila, yung tinatawag na chronological order, Verse number 1, and these are the children of the province that went up out of captivity of those which had been carried away. Whom Nebuchadnezzar, the king of Babylon, carried away unto Babylon, and came again to Jerusalem,
and Judah every one of his city. O, di ba? Nakalagay dyan yung roster. Halimbawa lang, dito sa verse number 3, and the children of Paros, 2,000 and 172. So on and so forth, meron pong roster dyan. Pagdating po ng 64, verse 64, yung sabi dyan, and the whole congregation together was 42,000. Pagkatapos dyan, 42,000, verse number 66, their horses were 700. Pagkatapos, ano pa? Marami sila dyan. Verse 36, 37, their camels, 430,000. 430. Ibig sabihin nito, mga kapatid, kahit nandoon sila, nandoon yung yaman nila, pinagpapala sila ng Panginoon. Kaya kung saan man kayo, nilagay ng Panginoon, ang tawag po natin dyan, God is a sovereign God, kaya ka nilagay dyan ng Diyos for a reason. Si Johnny, di ba, nagkasakit? Sabi niya kahapon, nagreklamo yung bata, kasi linggo pa yung nagkasakit eh. Linggo, dinala namin sa doktor. Lunes, dinala sa doktor. Martes, dinala sa doktor. Merkulis, dinala sa doktor. Huwebes, nakapahinga. At Biyernes, kahapon doktor na naman. Sabi niya, Dad, parang mahal na mahal yata ako ng sakit eh. So, sabi ko, anak, ang sakit, binigay ng Diyos yan para mapalapit ka sa totoo mong tatay. Ako, tatay mo ako dito. Pero, beginning tomorrow, pwede akong kunin ng Diyos. O, di ba? 1 year, 2 years, 3 years, pinahiram lang ako sa iyo ng Panginoon. Ang totoong tatay mo, doon sa langit. Kausapin mo siya para maging malapit ka sa Kanya. O, di ba? Kaya binigyan ka ng sakit in order for you to think your Heavenly Father. Sabi ng bata, ano ba yun? Ano yun? Sabi ko ako, kinausap ko ang Diyos, 19 years old. Ikaw, kakausapin mo ang Diyos mo, 14 years old ka. O. Di ba? O yun. Binigyan ng Diyos yan. Kaya, pag binigyan kayo ng sakit, huwag kayo magtanong, Panginoon, ba't mo binigyan ng sakit na ito? Pwede ba sa misis ko na lang? Sa anak ko na lang. Sa girlfriend ko na lang. Hindi ganoon. Binigay sa iyo ng Diyos yan, huwag mo nang ibigay sa iba. Unless viral or bacterial yan, pwede mo i-share sa kanya. O, di ba? Pero hindi. Binigay ng Diyos yan for a reason and for a purpose. Amen, mga kapatid? Paging malapit tayo sa kanila. So dito, mga kapatid, habang nandoon sila, doon tayo sa pangalawa, na dahilan why, they have joy in midst of their adversities. Ito yung tinatawag na the productivity of their service. Ibig sabihin, kahit doon sila ginawang alipin, ginawa silang utusan, walang sahod-sahod. Nakita ng hari, grabe itong mga tao na ito. Hindi na pinasahod, pero talagang nagsisikap sila. Nakuha niyo mga kapatid? Oh. They are productive. So the productivity of their service, the quality, pag sinabi natin productivity is the quality or the state of being productive. Ang tinanong ko kayo, yung bang buhay ninyo, produktibo ba yan? Baka naman puro na lang kayo Facebook, puro na lang kayo Reels, puro na lang kayo Netflix, puro na lang kayo games, at hindi na kayo wala na kayong time sa Bible ninyo. Wala na kayong time mag-pray. Wala na kayong time sa gawain ng Panginoon. Kinakailangan bigyan nyo ng oras ang gawain ng Panginoon. Sometimes it is necessary na tayo di ba? Umaakyat-akyat tayo doon sa matataas na lugar. Wow! Ano mo yan? Imamayde mo yan. Tama ba ako? Pero dapat pag nakita mo, wow! What a beautiful creation of God. I-appreciate mo muna yung gawa ng Diyos, di ba? Panginoon, pwede bang i-my day ko to? O, di ba? At least nakita mo, napasalamatan mo muna yung Diyos. Amen? O. Nakapunta ka doon sa dalampasigan. Nakakuha kayo ng mga pagkain na masasarap. O, di ba? Usually, pinipicturean nyo yan, i-my day ninyo. Pwede ba pasalamatan nyo muna ang Diyos?
Panginoon, salamat ho sa mga pagpapala na ibinigay ninyo sa amin. O, di ba? Thank you, Lord. Kaya dapat unahin natin ng Panginoon. So dito po mga kapatid, sila po ay productive sila, kahit sila po ay mga alipin, sila po ay mga bilanggo, produktibo po sila mga kapatid. Bakit po? Pagdating sa verse number 68, ito po yung resulta ng kanilang pagiging productive doon sa lugar na yon. Chapter 2, verse number 68. And some of the chief of the fathers which came to the house of the Lord, which is at Jerusalem, offered freely to the house of God to set it up in His place. Ibig sabihin, kahit mahirap ka, you have to offer something freely. Masaya. Di ba? Huwag niyo sabihin, mahirap lang kaya hindi ako makapag-contribute. Mahirap lang kaya hindi ako makasama. Mahirap lang. Hindi mga kapatid. Mindset yan. Ano pa? So they offered freely. Verse number 68. Verse number 69. They gave after their ability. Nakalagay dyan, 69. And they gave after their ability unto the treasure of the work 1,000 grams of gold. Mahirap na nga, may gold pa sila. Tingnan niyo ba din? Sino ba nakapunta dito sa Myanmar? Burma, meron ba? Mga templo nila. Makinig kayo ha. Ginto yung pinakil niyan. Ginto. Sabi ko, di pumunta ko doon. Tinanong ko, alam niyo yung mga membro na sa gilid ng templo, ang bahay, ganito lang, ito, mga bahay niyan. Isipin mo, bahay nila yan. Ang lilit. Dikit-dikit yan. Nagtanong ako. Bumili ako ng palamig eh. Yung mga kasama ko sa mga sosyal, gusto sa mga ako hindi, sa palengke ako eh. Yung nagkakatay ng kambing, ang bihira na. Kapay. Tapos, binuhusan nila na mainit na tubig. Yan, okay yan, papaitan yan. Hinintay ko yan doon eh. Kain. Pero yung iba, ayaw nila yung gano'n. Oh, hindi, yun. Bakit? Pag sa restaurant ba, na mga fine dining, alam nyo bang malinis yun? Sige nga. Nakita nyo ba na malinis yun? At least yun, nakita ko, nandoon sa lupa eh. Putik-putik eh. At least alam ko. Nakita ko, di ba? Oh. Sabi ko kay Pastor Tan, kakain ka niyan? Oo, kain tayo. O sige, kami magkasundo kaming dalawa eh. Yun. Tingnan nyo ako ha? Tinanong ko yung babae. Sabi ko, do you know how to speak English? Sabi niya, yes. Little. Sabi ko, that temple, your temple, is color gold. Is it real? Sabi sa akin ng babae, yes, it's real. Wow! Sabi ko sa kanya, be thankful that there is no Filipino nearby. Sabi niya, why? Don't worry. Sipin mo, ginto pala yan. Sabi ko, why? It is made of gold. How come it is made of gold? Sabi niya, we give our offering once a year, gold. Pambira, sa loob ng isang taon, sila po'y nag-iikbo ng pera para makabili ng ginto at yun ay ino-offer nila sa templo. Parang first fruit lang natin yan, Di ba? Iniipon. Iniipon nila yan. Yung yung collection nila na gold, yun po yung piniplate nila doon. Sipin mo yan mga kapatid, grabe. Sabi ko, why gold? Alam mo sagot sa akin? Because Buddha is deity. Tayo, yung pagka-Diyos ng Panginoon natin, masyadong mababa ang tingin natin minsan. Sila, pinaparangalan nila yan kasi Diyos yan. So gold speaks of beauty. Ganun sila magmahal sa templo nila. Kita mo ba din? Sacrificial giving nila yon. Nag-iipon, nagtitinda lang siya ng palamig, Palamig lang, and yet, nakaipon siya ng pera, ang liit ng bahay niya. Nakalapag lang siya doon.
Nandoon yung mister, nandoon yung anak niya, my goodness. Nag-iipon sila para maka-offering ng ginto. Sabi ko, I do hope and pray na yung mga totoong Kristiyano, malaman nila yung seriousness with regards to our God. Di ba? Yun po yan. Kaya dito mapatid sa verse, they set up the altar, Isra chapter 3, verse number 3, nakalagay dyan, di ba? And they set up the altar or his bases. Pagkatapos niyan, verse number 7, chapter 3, verse number 7, and they gave money. Nagbigay na sila ng pera, mapatid. Sila po ay galing sa pagkalipin, and yet they gave money. Verse number 8, they set forward the work. Patuloy-tuloy yung gawain. They are productive. Verse number 11, they sang together. Sila po ay nag-awitan, di ba? And they sang together by the chorus in praising and giving thanks unto the Lord. Because He is good. Kaya pag kayo po ay pinagpala ng Diyos, when your life is in good, you sing praise to God. Di ba? Pag malungkot ka, kumanta ka. They sing. Uy, kaya pala pagod na ako. Ano na yata ako? 45 minutes na yata ako dito. Shortcutin ko na lang, ha? Number 3. Number 3 na, shortcutin ko na yung mensahe. Sila po yung masaya in midst of, of adversity because of the powerful direction of God. Yung chapter 6, mga batid, chapter 6, verse 1 to 3, King Darius made a decree and the search was made in the house of Rose where the treasures was laid in Babylon. At nakakita sila doon, yung tawag doon, ng kasulatan na yung bahay ng Diyos ay kinakailangan ayusin. Bakit, mga batid? Kasi nga po, nung sila po'y nandoon na, di ba, chapter 3 yun, nandoon na sila, yung mga katabing mga bansa, mga katabing bayan, nagagalit sa kanila, pinatigil sila. Dumami yung kaaway nila. Kita nyo, ha? Galing sila sa pagkaalipin, Babylonia, bumalik sila sa Jerusalem, nung nag-build na sila, naging masaya na sila, may kalayaan na sila, yung mga katabi naman nila ang nagagalit ngayon. Natigil ngayon yun for 15 or 16 years. Natigil yan. Bakit? Di ba? Tingnan nyo, chapter 5, verse number 3. At the same time, came Tatmai, governor of the side of the river, and Busnai, and their companions said, thus unto them, who hath commanded you to build this house, and to make up this wall? Sino ba nag-utos? Kaya nangyari ngayon, natigil po ito. Pero alam niyo, mga kapatid, nung pinatigil sila for 15 or 16 years, yung mga taong mga kaaway nila, yun din yung ginamit ng Diyos na gumawa. Pagdating sa verse number 6, nagbigay yung hari ng sulat doon sa mga gobernador. Nakalagay niya verse number 6, and the copy of letter that Tatmai, the governor on the other side of the river, and so on and so forth, diba? Which were on this side, the river sent unto Darius the king. Nagsulat sila. Nung makarating sa hari, natanggap ng hari, ang ginawa ng hari, nag-search siya ngayon. Nag-search. Binuksan yung mga files, binuksan yung mga mga transaksyon, yung mga sulat ng mga haring nakalipas. At nakita po nila, di ba? Kaya ang ginawa dito, gumawa ng decree si Darius. Verse number 7, and they sent a letter unto him, chapter 5, verse number, wherein thus it written thus, unto Darius the king, all peace. Di ba? Ang nangyari dito, mga kapatid, yung, chapter 6 pala, chapter 6. Chapter 6, verse number 6. Chapter 6, verse 6, now therefore Tatmai, governor beyond the river,
and your companions, so on and so forth, which were beyond the river, be ye far from thence. Huwag niyong ipatigil yan. Lumayo kayo dyan. At ang nangyari pa dito, mga kapatid, sabi sa verse 7, let the work of the house of God alone, let the governor of the Jews and the elders of the Jews build his house of God in his place. And moreover, I will make a decree that ye shall do to the elders of the Jews for the building of the house of God, that the king's goods, even the tribute beyond the river, wherewith expenses be given unto these men, that they may not hindered. Isipin nyo, yung kalaban nila sa paligid, yun pa yung inutusan. Gawin nyo yan at huwag yung hadlangan. What a blessing, mga kapatid, di ba? Kaya, mga kapatid, tama po lagi ang Biblia. God will bless us even in the hardest place, hardest moment in our lives. Kaya dapat tayo ay laging masaya, even in midst of adversities. Kaya, tatapusin ko na to. So, for 15 years, the work of God was stopped. But now it was reversed because Darius made a decree for building the temple, and the result, the enemies are now building with speed. Yung mga kaaway, sila na yung gumawa ng mabilisan. Verse 13, ito po yung sabi, then Tatnai, governor on the side of the river, so on and so forth, and their companion, according to which Darius the king had sent. So they did speedily. Yan. Ginawaan nila yan. Yung nagpatigil, pinabilis na po nila yan. Ginamit ng Diyos. So sometimes, yung sinasabi natin, mga kaaway natin sa trabaho, kaaway mo natin saan, hindi natin kasundo. Pagdating ng araw, pag kumilos ang Diyos, gagamitin ng Diyos yan to become a blessing to you. Tumayo po tayo at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much. Thank you for reminding us about joy in midst of adversaries. We learn from Israel. What a wonderful testimony. Na kung kami po ang magkwento niyan, it is beyond our power. But because, oh Father, you are sovereign God, you are a powerful God. You know what is the best for your children. Kaya yung mga Israelita, sa panahon ni Israel, wala silang ginagawa, kundi patuloy na maglingkod sa Diyos. Tuloy yung kanilang testimony, kahit nandoon sila sa lugar ng kanilang mga kaaway, tuloy lang sila. Nakita yung kanilang paglilingkod sa inyo, Diyos. Nakita ng hari yung kanila pong pagpupursige. Nakita yung kanilang pagiging productive. Nakita nila yung patutuo. Kaya na-influensyahan po nila yung hari. Kaya yung hari mismo, yung mga kalaban doon sa paligid, inutusan po na gawin. Sa buhay po natin, mga kapatid, sometimes we lost joy. Sometimes we lost all hope. Sometimes it seems there is no direction, but God is there. He has a plan for you. Kaya mga kapatid, just wait. God has a plan for you. So if there is something for you today, and God's speaking to us right now, you can do come. Lumapit ka. Kausapin mo ang Diyos. Tell God, na kung naman merong circumstansya ka ngayon, at least you have joy in your heart. And you are going to keep serving Him faithfully no matter what. Sige po mga pala. Thank you, Father, for reminding us. Thank you for your words. Dalayan ko po na kayo po patuloy na kumilos sa puso't isipan ng bawat isa. Mga kapatid po namin ang hina pa
palakasin niyo po, may karamdaman, pagalingin niyo po, Diyos. At dalangin ko po na i-provide niyo po ang pangailangan ng bawat isa. Laging nang bibiyahe, ingatan niyo po. At hari na ba, there's always joy in our hearts as we serve you from day to day, no matter the circumstances are. At hari na ba, O Diyos, maging tapat kami hanggang sa ikalawang pagbabalik. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa plano ni Kristo Jesus, sa aming Diyos na baligtas. Amen. God bless us all. Are you happy this morning, mga kapatid?